Jesus. Ayos ah. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng good morning? Good morning. Ayan. At once again, ini-encourage ko po lahat po ng naririto sa church to please wear your face mask properly. Ayan. At kung meron pong hindi naka-face mask ng maayos, ay pagtuturuin ko po dito sa unahan. Ang inaalaw lang po ay yung mga magtuturo. Okay? So again, please, may mga mag-iikot po diyan. Napakalalaki po ng katawan ng mga nasa pinto. Nakita nyo naman kanina. At sila po talaga ang sisita sa inyo pag nakita kayong hindi naka-face mask. Okay? Kaya manda kayo. Pag bigla na lang may bumit-bit sa kwelyo nyo mamaya, malamang si BJ yun. BJ, susuto ba yan ang hindi? Higi kayo. Biro lang po. Nako, napakababait ho niyang mga nasa pinto. Kita nyo ga naman. Kahit kayo hindi naka-face mask, ipinapalusot kayo eh. Oh. Kaya yung mga yan ang nilagay kong bantay para kung hindi man kayo makipagmatigasan, maawa man lang kayo. O, di maaawa kayo. Kaya makpaparticipate kayo. Yun yun eh. Okay. Ito po ang first Sunday ng 2021. Tama ba ako? Hindi nga, baka mayroon nang dumaang linggo, hindi ko alam. I think ito na yon, January 3. Ano? At dahil ito po ay first Sunday, ito po ay part po ng first fruit. Unang bunga, unang week, unang linggo, unang Sunday ng taon. At ako po ay natutuwa kasi lahat po ng narito sa church ngayon at maging yung mga nasa kanilang tahanan na nagjo-join sa atin via live streaming ay nagbibigay ng kanilang unang Sunday kay God. Wow. Kaya pwede bang sabihin mo uli dyan sa katabi mo o kung sino mang katabi mo dyan sa bahay mo, sabihin mo, partner, congratulations. Oh. Huwag ka nang makikipagkamayan ha, bawal po, bawal. Ano? Sabihin mo lang, congratulations partner! Kasi yung first Sunday ng taong ito, ibinigay mo kay God. Alam mo ba na yan ay first fruit? Wow. At alam niyo po, may nagbanggit pa ng wow. Sabi doon sa katabi, wow. Alam niyo po, yung first fruit, once you give it to God, hindi lamang ito patungkol sa blessing eh. Merong mga bagay na kailangang maging malinaw pa para sa atin patungkol po sa first fruit. Naririnig nyo na ito, nagawa nyo na ito ng maraming beses, pero posible pa rin na hindi ganun kalinaw sa inyo ito. Or maaaring may mga detalye pa na hindi mo masyado pang naiintindihan. Or baka naman kaya kahit ang tagal-tagal mo nang naririnig, kaya hindi mo ginagawa kasi hindi pa nga malinaw sa iyo yung mga patungkol dito. Kaya po sa biyaya po ng Diyos, minarapat po ng inyong lingkod na muli, pag-usapan natin ano ba yung patungkol sa first fruit o tawagin sa Tagalog ay unang bunga. But before that, let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na muli pinagkaloob niyo po sa amin upang mapag-usapan, mapag-aralan ng iyong mga banal na salita. Una sa lahat, humihingi po kami ng tawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man po o hindi. We ask forgiveness, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa umaga pong ito, dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagsama, kung paanong sinamahan niyo po kami kanina during the praise and worship. We believe, O dear Holy Spirit, na patuloy niyo po kaming tuturuan, sasamahan ngayon. Bless the lips of your servant habang patuloy niyo rin pong pinagpapala ang puso at isip ng bawat nakikinig. Salamat po, maging crystal clear po ang lahat ng aming mapapag-usapan. At hayaan niyo nga po na maging bukas kami sa mga katotohanan ng iyong ihahayag sa amin ngayong umaga. Once again, Lord, we want to honor you and we want to bless your name. That's why gusto po naming mapag-usapan, maging malinaw, klaro, kung ano ba yung first fruit because we want to honor you. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Everybody say, unang bunga.
Ano ba ang unang bunga? O ano ang first fruit? Ang first fruit po ay makikita natin sa Nehemiah chapter 10 verse 35. Ang sabi po doon, itinakda namin sa aming sarili na dalahin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy, taon-taon sa bahay ng Panginoon. And on verse 36, at upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos, sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos, ang panganay ng aming mga anak na lalaki at ng aming mga hayop, gaya ng nakasulat sa kautusan at ng panganay ng aming bakahan at ng aming mga kawan. Noon po, malimit ay agricultural lamang ang yaman. Ano? Kaya nga ang sukatan ng yaman noon, halimbawa mababasa nyo, si Abraham daw ay mayaman. Paano nasabing mayaman? Kasi siya daw ay maraming tupa, maraming kamelyo, maraming baka, maraming asno. At tapos sa banda-banda naman noon sa Old Testament, si Esau daw at saka si Jacob, mayayaman din. Paano nasabing mayaman? Kasi marami daw silang baka, maraming kamelyo. Alam niyo yon? Sa Bible po, ang yaman, ang sukatan ng yaman ay agricultural. Mayaman kapag maraming ari-arian na agricultural. Maraming tanim, maraming ani, maraming mga alagang hayop. At for them, ang first fruit po ay yung mga unang ani, unang bunga, unang anak. Halimbawa, merong nanganak na camel at yung unang camel, yung unang anak, yun ay first fruit. Ngayon, hindi na po basihan ang agricultural na yaman. Ano? Ngayon po, ang yaman na ay usually ay finances. Kaya ngayon po, ito ang mga first fruit sa panahon natin ngayon. Unang sweldo, unang kita sa trabaho, unang tubo sa negosyo, unang tubo sa investment. Ano pa? Ang sabi po doon sa verse, mga unang bunga ng aming lupa at mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy. Okay? So, ang ibig sabihin po noon, kung halimbawa, yung magpa-first fruit nung unang panahon, meron siyang puno ng atis, meron siyang puno ng mangga, meron siyang puno ng, ano pa ba, kamatis, whatsoever. Ang first fruit po ay bunga ng bawat puno. So sa ngayon po, ang kagaya noon ay, halimbawa, you have your businesses. Sino po rito yung gusto niya marami siyang negosyo? Amen? Ano? Halimbawa ay meron kang poultry business, meron kang piggery, meron kang itikan, meron kang kambingan, meron kang bakahan. Di ba? Paano daw po ang first fruit noon? The first fruit from your poultry, the first fruit from your piggery, the first fruit from your itikan, and the first fruit from your bakahan. Ibig sabihin, sa lahat ng sources. Ano pa? Galing po ito sa sources na umuulit. Ibig sabihin, umuulit or recurring. Ano ibig sabihin, pastor, ng umuulit? Halimbawa po ba, ang sweldo po ba ay nauulit? Ang sweldo po ba ay nauulit? Parang ayaw nyo nang maulit na sweldo nyo. Ang sweldo po ba ay nauulit? Amen. Ang tubo po ba ay nauulit? Amen. Oh. So yun yung mga nauulit. Ano po ang mga hindi nauulit kadalasan? Yun pong sabog sa kasalan. Sino ho rito yung pangarap mo, paulit-ulit ka nakaka-receive ng sabog sa kasalan? Ibig sabihin, paulit-ulit kang ikakasal. Wala namang gayon. Ano pa ang mga hindi na nauulit? Mana. Sino rito yung nakabalita ng paulit-ulit na nakakamana? Wala naman din gayon. So, hindi ka magbibigay ng first fruit doon. Hindi mo ibibigay yun as first fruit. Halimbawa, ako po ay nagmana ng
properties ano ga po, aray, pagbibili ko ho at first fruit ko, aray, minana ko ho binigay sa akin January 1 Ano ho, aray, first fruit? Ayan gay nauulit. Sana ho, mauulit. Ay, paano mauulit? May magmamana pag-auli sa iyo. Hindi ko po alam. So, sa madaling salita, hindi yun recurring o umuulit. Kaya walang first fruit doon. Ano pa? Kung gusto mo na yung source mo ay umuulit at pangmatagalan, hindi one time, edi ibigay mo ang first fruit mo. Halimbawa, merong kang naging blessing at alam mo naman na yung source ng blessing na yon ay hindi recurring o hindi umuulit and gusto mo, by faith, dinideclare mong yun paulit-ulit. Halimbawa, nakareceive ka ng financial assistance sa isang government agency at sabi mo, hindi naman ito usually nauulit. Pero dahil gusto kong maulit, di ako magbibigay ng first fruit, ibibigay ko itong first fruit as first fruit. Uulit yan sa biyaya ng Diyos. Yan naman kung gusto mo lang. Ano pa? Ang first fruit po ay walang amount. Wala po siyang specific amount. Hindi rin po ito percentage. Ano ba ang first fruit, Pastor? Yan by 20%, 50%, 10%? Hindi po. So ano siya? Siya po ay the whole blessing. Basta siya ay first. Okay? Di issue kung malaki o maliit. Ang pinag-uusapan po rito ay alin ang una. Okay? So hindi issue kung maliit o malaki. Ang pinag-uusapan po rito ay kung alin yung una. Paano kung ang ibinigay ay di yung una? Di hindi yung first fruit. Halimbawa, you have a blessing. Ang nauna mong blessing for this year is worth 500. And then the following day, meron kang naging blessing, let's say 300. At ang ibinigay mo ay yung 300. Hindi yung first fruit. Anong tawag doon? Offering. Offering. Bakit? Kasi hindi siya una. Everybody say, ang first fruit ay yung una. Ngayon, sunod natin pag-uusapan, kailan ibinibigay? Ayan. Kailan ibinibigay? Nehemiah chapter 10 verse 35. Ang sabi po diyan, taon-taon sa bahay ng Panginoon. Everybody say, taon-taon. So, every year po ibinibigay. Kailan? Ibinibigay sa simula ng taon, sa unang araw, o linggo, o buwan. Ano ba ang unang buwan ng taon? Kinaklaro ko, baka iba ang unang buwan ninyo ng taon. So, January. So, the first blessing that you will receive in the month of January could be your first fruit. Bakit could be? Mamaya, kaklaruhin ko pa. Pero most likely ay within January. Ano pa? Kailan ibinibigay? Kung kailan dumating ang unang bunga, kahit hindi January. Baka kasi buong January, binabantayan mo and then wala kang na-receive na blessing. O di sasabihin mo naman, abswelto ko sa first fruit. walang dumating ng January. Ayos. Hindi po. Kailan ibibigay? Kung kailan dumating ang unang bunga, not necessarily January. Kung dumating ang first fruit mo ng October, di yun ang iyong first fruit. Nariyan pa kayo? Okay. Kung hindi dumating ng January, dumating ng March, di yun ang iyong first fruit. Ano pa? Halimbawa ay may itinayong bagong business o bagong tanggap ka sa work. So, yung unang tubo o yung unang sweldo, kahit hindi January, is your first fruit. Halimbawa ay matagal kang tenga, tapos this year nag-apply ka ng trabaho, natanggap ka at nakapagsimula ka ay February na o March, o di yung unang sweldo, that's your first fruit for that job. Malinaw po ba? Okay. Ano pa? Alam nyo, pag sinabing first fruit, hindi po pinapatagal. Well, kapag na-receive mo na yung blessing and you know in your heart that that is the first fruit, hindi na po ito pinapatagal, dapat ibinibigay na. Bakit? Kasi po, ang concept po ng first fruit ay una. Pag pinatagal mo,
maaaring hinuhold mo yung blessing na sana ay marireceive mo na. Ano pa? Di pinatatagal kasi nawawala ang concept ng una. Sa totoo lang, kahit hindi i-announce, ay pwede mo nang ibigay, dalahin ang iyong first fruit. Okay? The next question is, saan ibinibigay? Nehemiah chapter 10 verse 36. At upang dalahin din sa bahay ng aming Diyos. Noong unang panahon po ay dinadala po ang first fruit ng mga tao sa temple. Pero syempre tayo naman ay wala tayo sa Israel, hindi tayo Hudyo, at wala naman temple. So saan natin dadalhin? Sa church. Sa bahay ng aming Diyos. Ang modern counterpart po nito ay local church or your ministry. Hindi po dinadala sa charity o kung sino mang mas nangangailangan. Yung iba kasi ganun ang ginagawa. Ibinibigay nila sa mga charities, ibinibigay nila sa mga, tinutulong nila sa mga nangangailangan daw. No. You can do it. You can do it. Pwede kang magbigay sa mga charities. Pwede kang magbigay sa mga nangangailangan. But the first fruit belongs to God. Di ka po, Pastor, pag ibinigay ko ito sa mga nangangailangan, para na rin ako nagbibigay sa Diyos? Yes. Pero ang first fruit ay hindi ipinabibigay ng Diyos sa mga nangangailangan. Ang first fruit ay ipinadadala ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan. Nagkaintindihan po tayo? Kasi sabi ng iba, hindi pag nagbigay ka daw sa kapwa mo, para ka na rin nagbibigay sa Diyos. Tama! Sadya naman Pero pag usapang first fruit, ang first fruit ay hindi sa may nangangailangan ipinabibigay ng Diyos, kundi ipinadadala niya sa church. Okay? Ano pa? Letter D na tayo. Intro pa lang ito Mga A to Z to. Letter D na. Bakit kailangang magbigay ng first fruit? Yan. Siguro marami nagtatanong na nag-iintay. Bakit ba kailangang magbigay ng first fruit? Number 1, upang kilalanin na lahat na tinatanggap ay biyaya ng Diyos. Marami po ang nag-aakala na dahil sa Kanya ang kung anumang meron siya. Sino po rito yung mga nakakarinig ng dahil yan ay aking dugo at pawis at lahat na daw ng pwedeng tumulo ay tumulo para lamang daw makapag-raise up siya ng pera o ng negosyo o ng something na meron siya ngayon. Hindi natin alam, kaya tinuturuan tayo ng Diyos upang ipamata sa atin na na ang lahat ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos. At dapat i-recognize na si Lord ang nagbigay ng lahat. There is a verse in the Old Testament that says, I think it is in the book of Deuteronomy, ang sabi po doon ay, it is the Lord who give us the ability to create wealth. Ang Diyos daw mismo ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na lumikha ng kayamanan. Kaya ang sabi po doon, kaya marapat lamang na siya ay parangalan at huwag mong kalimutan na siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan. Parangalan, huwag kalimutan. Bakit binibigyan diin ko po itong mga salitang ito? Kasi ito po ang madalas nating nakakalimutang mga tao. Parangalan ang nagbigay ng kakayanan at huwag kalimutan. Kasi nga minsan, ang mga tao, we believe na it is because of us. Kung hindi nag-aral, hindi ako magiging successful. Kung hindi ako nagtiyaga, kung hindi ako nagsipag, kung hindi ako nagpakahirap. Pero always remember that the opportunities, the strength para magpakahirap ka, okay? The abilities, the knowledge, the skills, saan galing yan? Pastor, by science, yan po ay inherited namin sa DNA ng aming mga parents. Kaya kung yung mga magulang ko po ay parehong masipag, therefore ako'y masipag. Wag ako. Marami akong kilala ang sisipag ng magulang, napakasipag din ng anak in Jesus' name. Kaya wag mo sasabihin, it's in the genes, Pastor. No. Yan ay biyaya.
Maraming gustong magsipag, pero ang katawan naman hindi nakikisama. Ano ibig sabihin? Biyaya rin yung kalakasan ng katawan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, biyaya, yung kalakasan ng katawan. Doon naman sa kabila, sabihin mo, biyaya ng Diyos. Na ikaw ay walang sakit karamdaman ngayon. Share ko lang, kahapon po akala ko hindi makakapag-preach ngayong umaga. Dahil kahapon ho, pabuhat tanghali hanggang gabi, napakasakit ho na nga yung tiyan. Siguro, Pastor, marami ka kinain ng New Year. Yun na nga, ang pinagtataka ko, konti lang naman ang kinain ko eh. Sobrang sakit na nung gabi, nagpadala na ako sa ospital. At to make the long story short, sinisikmura lang naman daw. Ang iniisip ko naman paano kaya ako na may nag-alala na ng kaunti dahil mula tanghali hanggang gabi, anong higpit naman ng sikmurang yun. Medyo masakit pa nga pagka nagalaw. Pero at least, ayos na. I mean, biyaya po na ako ay nakatayo. Biyaya po na ako ay nakapagturo. And once again, the Lord reminded me na it's not about you, Ralph. Iyan ay dahil sa biyaya ko, kaya ikaw ay nakakatayo at nakakapagturo. Ano? Kaya pwede mo palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Diyos. Bakit ko ito kinukwento? Gusto ko pong maging malinaw, it's all about God. Kaya, binibigyan po tayo ng instruction ni God to give the first fruit sa Kanya. Bakit? Upang parangalan ang mismong nagbibigay nito. Upang parangalan ang mismong pinanggalingan. Kasi alam mo, once you're giving your first fruit, you are recognizing that it is you, Lord, na nagbigay sa akin ng kakayanan to create wealth. Salamat, Lord, kasi sa biyaya mo, ako ay nagkaroon nito. Lahat ay biyaya mo. Yun ang sinasabi natin once we're giving our first fruit. Ano pa? Ang paraang gusto ng Diyos upang kilalaning lahat ay galing sa Kanya ay ang first fruit. Pastor, kinikilala ko naman po si Lord na siyang source ng lahat. Okay? Pero ang gustong paraan ng Diyos for us, para maipakita, maiparamdam sa Kanya na siya talagang kinikilala natin, na source ng lahat, is by giving our first fruit. Alam niyo ba kung ano ang principle of the first? Yang kasing una, yang binibigyan mo ng una, nire-recognize mo sila bilang sila ang nag-provide. Okay? Tingnan ninyo. Pag merong nagdala ng pagkain sa bahay, di kayo nakakahiya namang mauna ka pang kumain dun sa nagdala. Hello? O talagang ugali nyo na yon, kaya hindi kayo nag-a-agree sa akin. Talagang pag may dumating na pagkain, wala na kayong pakialam sa nagdala. Uy, dinala mo di pa kakain, aanhin niya. Pero, ang normal, una mo pa rin hinahayinan yung nagdala. Kayo ba hindi nakakaranas madalhan ng pagkain sa inyo? Parang walang nag-a-agree. Parang walang Naunawaan nyo ga ako? Ano, di ka? Naalala ko noon bumisita kami kay Direk Pau. Kilala niyo, Direk Pau Tesico. Bumisita kami doon ni John. Nagdala kami ni John ng... John, tulungan mo ako. Nasaan ka? Ay, pagsagaling talagang tumiming ni John. Yung sa Goldilocks, yung cake na may mga prutas sa ibabaw. Anong tawag doon? Hindi, may tawag pa doon. Crema de fruta. Sinong hindi pa alam yan? Ibibili ko. Diyan kayo magaling. Pag iniintay ko yung amen, wala nag-amen. Pag bibigyan, ang lakas. Anyway, dala kami kay Direk Pau ng crema de fruta. Sabi ni John, Star, makakatikim ba tayo niyan? Sabi ko naman kay John, depende. Kasi syempre ito ibibigay natin doon sa bibisitahin natin.
Pag inihain sa atin, di good for us. Pastor, hindi pa ako nakakatikim yan eh. Sabi ko kay Jan, huwag kang mag-alala. Pag hindi inihayin sa atin yan, bibili tayo ng atin. Aba, biyaya ng Lord. Pagdating namin doon, after namin mag-dinner, Pastor, ari po, ihahayin namin sa inyo. Dessert po natin. Sabi ko naman, huwag po, yan po ibigay namin sa inyo. Tapos nagmamasdan ko si Jan. Sabi ni Jan, di talagang ang unang serving sa amin pa ibinigay. Sabi ko, ano ba naman yan? Ito na may bigay namin sa inyo. Sige po, Pastor, hayaan nyo lang po. Ba't ko ito kinukwento? Para matakam kayo sa crema di pruta? Hindi. Kinukwento ko po ito para makita ninyo na yun talaga eh. Kahit pa yun ibigay sa iyo, para maipakita mo yung honor doon sa nagbigay, sa nagdala, inihahayin mo pa rin sa kanila at sila pa rin yung una mong binibigyan. Diba? At ako'y natutuwa kasi, yung life group ko, isa sa dream ko, maisingit ko lang ha, isa sa dream ko sa mga life group ko, yung mga maraming first time ng kanilang buhay, maging part ako. Oo, kaya yung mga, ano nga ba yung mga first time natin, boys? Basta marami eh. Yung mga first time na nakaparini, nakakain din, ng ganyan. Ako'y tuwan-tuwa. Pastor, salamat po. Bakit? First time ko po. Wow! Ako na may masaya. Ako'y naging part ng first time. At ako'y masaya na naging part ako ni John, ng buhay ni John. First time nakakain ng crema de pruta. Kasarap pala na rin, Pastor. Ay, masarap nga yan. At least, naka-recruit na ako ng isang mahilig sa sweets. Ba't ko ka nabanggit yun? Yon. Kasi nga, gusto mong i-recognize yung nagbigay. Yung unang portion, sa inyo ko po ibibigay. Bakit? Para i-recognize na kayo po ang nagbigay. Yun yung magandang example. Ano naman yung hindi kagandahang example? At malamang pamilyar din kayo dito. Yung nagdala ng alak. Nagdala ng alak, kanino ang unang tagay? Kunyari pa, hindi alam. Alam ko, hindi kayo nakaka-relate dito, kaya sabi ng mga boys, ano po yun? Sorry po, Pastor, di namin mag-gets. Di ba, di ba? Ang unang tagay ay kanino? Ha? Sa lupa. Hindi sa nagbigay. Ay, bakit gayon, Pastor? Di kaya sabi niyo ho, pagka gayon yung unang portion ay sa nagbigay, ay bakit yung unang tagay ay sa lupa? Ano ka sinasabi nung nagbibigay sa lupa? Para sa? Kita nyo gayon. Alam na alam nyo rin no? Alam na alam din ng mga nagiinom kung sino yung kasama nila sa time na yon. Kita mong may tagay. Para sa? Ang bunga naman. Sabi naman nung katagayan, thank you. Anong ibig ko sabihin doon? Kung doon sa mga ganong gawain, nire-recognize nila kung sino yung kasama nilang promotor at nagbigay talaga nung kagustuhang magbarek, how much more naman tayong mga Kristiyano? Di ba dapat mas nire-recognize nga natin yung nagbigay sa'yo ng kakayanang sumagana, yumaman, umunlad sa buhay? Mabuti pa yung magiinom, nagbibigay ng para sa demonyo. Ang mga Kristiyano, para kay God, ay nauunawaan naman ako ni Lord. Nakikita na natin, church. Ito po yung sinishare ko sa inyo kasi gusto ko po, una, maparangalan natin si Lord. Pangalawa, mabuksan tayo sa prinsipyong ito ng Diyos para tayo pare-parehong umunlad. Para tayo pare-parehong sumagana. Okay? Ano ba sabi ng Diyos sa kanyang salita? Give, and you shall receive. Siksik, liglig, at nag-uumapaw-upa. At ano ang sabi ng Diyos sa kanyang salita? Parangalan ninyo ako at pararangalan ko kayo. Imagine mo kung paano magparangalan Diyos. Matindi. So, maging lesson na sa atin ito, church, ha? Na kung yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi kagandahan, marunong magparangal,
how much more tayo mga Christian, we should know also how to honor God. Amen? Sige nga, palakpakan natin si Jesus. Praise God. Ano ba mga halimbawa ng unang bunga ng Old Testament? Ang unang bunga po yung Jericho. Kasi ito po yung kauna-unahang ipinasakop ng Lord sa mga Israelita. Di ba sabi ni Lord, pumunta kayo sa promised land. Okay, punta sila. Tapos si Moses ang nanguna. Tapos hindi naman nakapasok si Moses. Namatay na si Moses. Next in line is? Sino sunod? Ayan. Korean novela pa more. Si Joshua. Si Joshua na ang sumunod. Kaya si Joshua na ang nag-lead. Military leader naman siya. Kaya conquer. Diba? At ang una nilang kinonquer ay Jericho. Diba? You know the story na may nag-blow lang sila ng trumpet. Inikutan nila ng 7 beses yung walls of Jericho kasi napakahirap daw, impenetrable. Hindi mapapenetrate yung wall. Kasi daw ang wall noon parang maintindihan, basta napakakapal, napakataas. Imposibleng mapenetrate. Pero sa biyaya ng Diyos, yun lamang ginawa nila yung instruction ni God. Nag-blow sila ng trumpet, tapos umikot sila ng 7 times, at ano nangyari? Kusang nag-collapse yung walls of Jericho. Kaya napasok nila ang Jericho. Pero naging instruction sa kanila? Ang sabi po ng Diyos, wala kayong kukuning samsam. Alam mo ba yung samsam? Kasi mga kabataan ang alam na samsam yung bawal ang text na samsam sa school. Yun ang alam Bawal ang cellphone. Nasa cellphone mo, na samsam. Yun ang alam ninyo, samsam no? Pero sa Bible po, ang samsam yung may na-conquer ka, may nasakop ka, at lahat ng properties na nasakop mo, iyo. Okay? Pero ano ang instruction ni Lord? Walang kukunin. Walang kukunin dahil yan ay sa Diyos. Bakit? First fruit. Imagine ang Israel, bayang inaapi, bayang laging nasasakop, bayang lagi na lamang nakukunan ng samsam. Matagal naging bihag sa Egypt, pinahirapan maigi. Kaya never naka-experience na sila naman ng makasamsam. Lagi silang nakukuhanan. At ito na ang pagkakataon. Ito na, unang beses makakaranas ng sarap ng tagumpay. At ano sabi ni Lord? Bawal. Bakit? Akin yan, first fruit. Kaya kung meron man dito o mga nakakarinig ng message na ito, na tila baga ang puso mo'y parang troubled at sinasabi mo, unang bunga ibibigay sa Diyos, hagya ng makakaranas. Halimbawa, unang trabaho, di unang sweldo. Ano sasabihin mo? Wow, unang sweldo. Ano kayang bibilhin ko sa unang sweldo ko? Diba? Tapos biglang maririnig mo message na ito at sinasabi, ang unang sweldo ay sa Diyos. Ano ba naman yan? Alam mo, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang naka-experience at nakaramdam niyan. Nauna na mga Israelita. Alam niyo ba yung haling at atat na, excited na, wow, ang daming kayamanan ng Jericho, amin na ito. At ano ang sabi ni Lord? Walang kukunin. Ngayon lang makakaranas na makakuha ng samsam, pero wala daw kukuhanin. Ano ba ang katangian ng first fruit? Kung bakit ito grabe ang honor na naiibigay sa Diyos. Ang first fruit po ay masarap gastusin. Masarap gastusin. Ganun bang una? Ikaw, anong unang-una mong ginawa sa unang-una mong sweldo? May mga ngumingiti, may napapakamot ng ulo. Anong unang-una mong ginawa sa unang mong sweldo? Di ba? Di ba, napakasarap gastusin ng, wow, per sweldo.
First tubo. Ano pa ang katangian ng first fruit bukod sa masarap gastusin? Ang first fruit po ay masarap gamitin para sa sarili. Naalala ko po nung ako ay nakapagtrabaho ng kaunti sa Qatar. Hindi ko po makakalimutan na yung aking unang sweldo ay gustong-gusto kong gastusin. Hanggang sa naikuha ng laptop na bago. Ano? Yan po ang first fruit, ang katangian niyan, ang sarap gamitin para sa sarili. Kaya lagi kang itetempt na gamitin para sa sarili. At kung babalikan po natin yung story, di ba nagkaproblema ang mga Israelites kasi merong nagagalit si Lord kasi meron daw nagnakaw sa kanya. Sabi ng mga tao sa pamumuno ni Joshua, Lord, wala po kaming ninanakaw sa inyo. May nagnakaw sa akin. Saan, Lord? Sa mga samsam sa Jericho. Ano man, Lord? Wala pong nagnanakaw sa amin. Di ka sabi niyo, Lord, ang samsam ng Jericho ay inyo. Wala po kami kinukuha. Ano sabi ni Lord? Meron! Parurusahan ko kayo dahil kayo nagnakaw sa akin. Sabi Joshua, tatay mo na, Lord, sino gawang nagnakaw? Walang naamin. Pala'y si Akan. Nagnakaw si Akan. Anong ginawa ni Akan? Kumuha ng mga magagandang damit. Basta may mga kinuha siyang mga kayamanan. Tapos naghukay siya sa ilalim ng kanyang tent at itinago doon. Ang sabi po sa Bible ay nagningas ang galit ng Diyos sa bayan ng Israel dahil sa ginawa nilang ito. Kaya ano ang naging parusa? Ang naging parusa po ay si Akan po ay pinatay. Pinatay si Akan at ang kanyang pamilya. At hindi pa po natapos yun doon. Yung napakahinang kalaban, yung tribo ng mga AI. Ayan, 'di ba? Pag AI mahina lang. 'Di ba? Boys, mahina lang ang AI ano. Oh. Kunyari pa kayo. Oh. 'Di ba mahina lang yung AI, pero tinalo sila ng AI. 'Yun ang naging parusa sa kanila. Bakit? Kasi may ninakaw. Kailan lang sila nakarecover? Nakarecover lang po ang Israel nung ibinalik nila yung nanakaw ni Akan na first fruit. Ano ibig sabihin? Sa halip na mabless, may sumpa pa. Bakit kailangang magbigay ng first fruit? Para maparangalan ng Diyos. Ganito po ang tingin ng Diyos sa unang bunga. Ang unang bunga ay akin. Yan ang tingin ng Diyos sa first fruit. At tatanggapin natin ang kanyang basbas sa mga susunod pang bunga. Ang atin pong maging excited po tayo ito sa susunod. Ang una ay kay Lord. Ito po'y mahirap gawin. Dahil siyempre may iniintay ka at yung unang dumating, laging iisipin mo para sa iyo at para sa pangangailangan mo. At dito nagkakatalo kung sino ang i-honor mo. If you will honor God or you will honor yourself. Hintayin natin ang sunod at yun ang para sa atin. Minsan, kaya nagkakabutas ang kaaway na kuhanin, nakawin at wasakin ang ating mga sources of blessings kasi di natin kinikilalang biyaya lang ang dahilan. Biyaya lang ng Lord. Kaya tayo ay nabe-bless. At hindi natin kinilala ang mismong source sa paraang gusto niya. Marami kasi tayong ways o paraan on how to honor God, to recognize that He is the source.
Marami tayong ways. But this is the specific way na si God mismo ang nag-instruct. The Lord says, I want to be honored by giving your first fruit to me. Ito ang instruction ni God. Okay. Nariyan pa ba kayo? Palakpakan nga natin si Jesus. Nasaan ang number 2? Okay, number 2. Maparangalan ng Diyos. Bakit kailangan nating magbigay ng first fruit? Upang maparangalan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng parangalan? Paano ba magparangal? Pag sinasabing pinaparangalan natin, ito po ay pinapahalagahan, iginagalang, itinuturing na mas mataas, higit sa iba. Di ba? Ito po ay kultura na natin, na yung unang sweldo natin ay ibinibigay natin, kanina? Sa ating parents. Di ba? Bakit? Para siya'y parangalan o para siya'y igalang. Ano pa? Yung mga authorities, yung mga may titles, di ba? Yung mga nasa katungkulan, ano ginagawa natin? Ino-honor natin sila. Hindi natin kinakalimutan kung ano yung title nila. Pag ipine-present natin, ipinapakilala natin sila. Ito nga pala si Mayor. Di ba? Hindi mo siya ipapakilala nang hindi mo sinasabi yung title niya. Di ba? Uy! Guys, kasama ko nga pala si Duterte. Di ba? Hindi, pag kayo lang, baka masasabi mo yun. Pero pag kasama mo na si President, sasabihin si Mr. President. Di ba? Kailangan laging nakalagay yung title. Ano pa? Kahit yung mga hindi government officials. Could be doctor, it could be an attorney. Di ba? Meron po akong friend na doktor, at kahit gusto niya, ang tawagan namin ay Pards, hindi ko pa rin maalis na tawagin siyang Doc. Hindi ko naman matawag ng Doc Pards. Bakit? Kasi it is our way of giving honor to whom honor is due. Diba? Kaya binibigyan natin sila ng special treatment. For example, pag meron kayong pandangal na bisita, ano nga sa English yun? Guest of honor. Honor lang honor. Guest of honor. Di ba sila yung unang-una nating pinapakain? Hello? Di ba? Bawa sa life group namin. Dahil ako ang life group leader at ako ang pastor, akong unang-una nilang binibigyan ng kanin. Ganon sila sa amin. Nung una, hindi. Siyempre nga, tinuturuan pa what to expect. Nung naturuan naman lang minsan may mga bagay kasi na hindi mo pwedeng intayin na lamang na matutunan nila. May mga bagay na ituturo mo talaga. Talagang inintay ko naman ako, honestly, inintay ko muna kung magkaka-improvement. Wala talagang sila ng una tapos Pastor, kayo pa, kain po kayo. Hindi tinuro ko na. Sabi ko, guys, ito ang tama. Ako yung uunahin ninyo. Tinuturo ko ito, hindi para self-serving. Hindi, tinuturo ko ito kasi ito ang tama. Pabuhat noon. Hindi, mga 3 beses pa bago nila naisip at naalaala. Dahil nung mga una, may mga nauuna pa rin sa mandok si Pastor muna. Yung nga pala. Pastor. Binalik. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na kailangan ituro. Kaya alam niyo po, itong mga bagay na ito, most especially itong first fruit, ito itinuturo ko. Sa totoo lang po, isa ito sa mga topics na napakahirap ituro. Bakit? Magbigay? Mahirap ito ituro. Kasi hindi po, ako, as a pastor, hindi po kami nakakaligtas sa mga kaisipan ng mga hindi nakakaunawa na iyan ay self-serving. Kaya sinasabi ng pastor nyo, kayo'y magbigay para dumami ang pondo ng church. Nako, hindi ho. Kasi sa totoo lamang, even without giving, the Lord will provide for His church.
Eh bakit nyo pa po itinuturo, Pastor, kung ganyan naman pala, if the Lord can provide for the needs of the church? This is not for the church. Ito'y para sa atin. At ang pastor, hindi ko ito makakalimutan ito'y narinig ko sa mentor ko. Ang pastor na hindi nagtuturo patungkol sa pagbibigay, kagaya ng first fruit, ay pastor na madamot. Bakit madamot? Kasi yung pastor, alam ang principle ni Lord. Ina-apply niya sa buhay niya, kaya siya ay nagbe-benefit doon sa mga principles ni Lord sa Bible. Ang church, hindi alam. Paano malalaman ng church? Ituturo. Kaya nga lang, again, hindi siya madaling ituro. Bakit? Pagpabigay na kasi ang pinag-uusapan, tahimik ang church. Bakit daw tahimik, Pastor? Galit? Hindi, nakikinig. Kasi interesado. Amen? Di ba? Pag mga blessings and declarations, and mga miracles and favor, talaga namang excited. Pag sinasabi ng ibibigay sa Diyos, ibibigay, ang tagal naman ito. Hindi po ito madali. At napakasarap po. Alam nyo? Kung ako po ay entertainer lang, ang kasarap magturo ng mga nakaka-bless, nakaka-inspire, lahat ganun na lang ituturo ko. Pero bakit ito tinuturo ko sa inyo ngayon? Gusto ko po na lahat ng binuli nung taong 2020 makabawi ngayong 2021. Gusto ko na yung lahat ng hindi naka-experience ng blessings na matitindi nung year 2020, maka-experience ng matitinding blessings ngayong 2021. Gusto ko po na ang JA1 San Jose will start the year right by honoring the source. Kaya ko ito'y tinuturo. And again, hindi po entertainer si Pastor. At the number one audience na gusto kong mapangiti every time na ako'y nagpipreach ay si God. And God knows my heart. The Lord knows that I want this church to be blessed. Amen? Sino gusto ma-bless? Okay, tuloy natin. Sabi ko nga sa inyo, marunong tayong magparangal ng mga government officials, ng mga professionals, ng mga tao. Marunong tayong magparangal ng tao. Pero bago parangalan ng iba, Diyos muna. For example, sa palakpak. Alam nyo ba, itong palakpak napag-usapan ng minsan, pero gusto kong maging klaro uli ngayon. Meron po akong palakpak na ini-reserve para kay God. Bakit meron para kay God? Kasi halos pare-pareho ng palakpak. Paano ka ba pumalakpak pag nakashoot ang Hinebra? Ganito po, Pastor. Paano ka pumalakpak pagka nananalo na yung barangay team ninyo sa liga? Ganito po, Pastor. Paano ka pumalakpak pagka masaya ka o may nagbigay sa iyo ng blessing? Ganito po, Pastor. O paano ka pumalakpak kay Lord? Parehas din lang ba ng pagpalakpak mo sa tao? Kaya ako po, personally, meron po akong naka-reserve na palakpak kay Lord na never kong gagamitin sa tao. Ano yun? Yung nakataas. Ito yung version ko. Kanya-kanya lang naman ang version yan Hindi ko ito ginagamit sa tao. Yung palakpak na yan ay naka-reserve kay God. Yung nakataas. Pero makikita niyo ako, napalakpak ako doon sa mga, lalo yung mga life group ko, magagaling mag-joke yan. Napapalakpak ako sa mga joke ng mga yan. Tawan-tawa ako. Tawan-tawa ako sa kanila kasi wala yung joke. Pero hindi ko gagamitin yung palakpak kong ito sa life group ko. Bakit? Naka-reserve to kay God. Bakit meron pang ganun, Pastor? Ang arte mo naman. Hindi ako maarte. Marunong lang ako magbigay ng parangal na higit sa kung sino yung karapat dapat tumanggap ng higit na parangal na yan. Kung marunong po tayong magparangal sa tao, make sure na marunong ka magparangal sa Diyos at mas higit na parangal ang ibinibigay mo sa Kanya.
Ano ba ang unang kasalanan sa human history? It's Adam's transgression. Noong si Adan ay piniling sumuway. Kala ko ba si Eva ang nauna pastor nagkasala? Hindi naman alam ni Eva ang buong instruction. Si Adan alam, pero pinili niyang kumagat sa pinagbabawal na bunga. So that's the first sin. Ano ang padalawa? Napaisip kayo ngayon ano? Ang unang kasalanan ay nung naging pasaway si Adan. Ano ang pangalawang kasalanan? Hindi nila alam ano. Pero anong update sa probinsyano ngayon? Nagtatago na sila. Aray ka. Ilan na yung nakapasok sa bahay ni Kuya? Hindi ka nanonood na. Pero may bagong strain na nga daw ng COVID. Saan daw galing? Okay. Pero yung pangalawang kasalanan ng tao, hindi natin alam. Ano nga ba yun, Pastor? Yun nga role ko Yun ang role ko. To inform you guys. Ang pangalawa pong kasalanan ng tao ay pag-refuse na parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng first fruit. At sino po ang nagkasala noon? Si Cain. Kinain ni Cain ang first fruit. You know the story? Nag-offering po yung magkapatid. Basahin mo natin yung mga verses. Meron ba dyan? Sige nga, isa pa. Yan. Pagkatapos noon, sumiping si Adan. Sige, basahin natin. Sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang mga anak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya. Next verse. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang pinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing at si Cain naman ay naging magsasaka. Next verse. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng galing sa ani niya. Ano ang description ng offering ni Cain? Galing sa ani niya. At least hindi naman nakaw. Galing naman sa kanya. Yun yung description. Next. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon. Kanino? Kay Abel at sa handog nito. Meron pa ba next verse dyan, anak? Subalit, pero, hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Pinahalagahan po si Abel at ang kanyang handog. Hindi pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Bakit? Bakit po yung pagpapahalaga ng Diyos sa tao ay nakatali o nakakonekta sa kanyang handog? Bakit pinahalagahan ng Diyos si Abel pero si Cain ay hindi? At bakit yung uri ng handog na ibinibigay ng tao ay nagiging dahilan ng pagpapahalaga ng Diyos do sa tao? Diba? Kasi po nakikita ang ating puso sa ating handog. Nakikita po ang ating puso sa ating handog. For example, meron pong mag-asawa na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. At ilang taon na po ang lumipas pero hindi po nagbibigay ng regalo yung husband. Kaya nagtatampo na po yung babae. May napagkwentuhan po yung babae at naikwento naman doon sa asawa. At ang sabi ng asawa, ay gayong ga. Naku, hindi ko alam.
Akala ko na may ayos lang. Minsan kasi yung mga asawang lalaki insensitive sa ganyan eh. Pero hindi naman sinasadya. Noks. Parang magpapaliwanag ka, pastor hindi naman. Sinasabi ko lang yung tunay. Ay, gayon ga, siya, sige. Garnin na lang. Wala yung picture dyan, anak. Sayang naman. Pinasa ko yung sa PowerPoint. Anyway, anong ginawa nung lalaki? Ang sabi nung lalaki doon sa nagsabi sa kanya, garinin na lang. Ako lang talaga busy ngayon. Bili mo naman ako ng chocolate at saka ng flowers. At pabigay sa aking asawa. Sabihin mo yung pinabibigay ko, sabihin mo yung happy anniversary. Kakamot-kamot naman yung kausap at nasabi, grabe ka naman. O siya, sige. Okay, to make the long story short, ibinigay ni napagsabihan kay Mrs. yung chocolate at yung flowers, at sabi niya, pinabibigay ng mister mo. At happy anniversary daw. Alam niyo po, lalong nagalit yung asawang babae. Pag uwi po nung asawa lalaki, sabi, natanggap mo ba yung regalo ko sa'yo? Ano ang sabi nung babae? Sino bumili nun? Ako! Sabi ng lalaki. Sinong bumili talaga nun? Ako nga! Paano mo binili? Nagpadala nga ako ng pera kay kumare. Hindi kayo siyang pinagdala ko sa iyo. Sabi ng babae, hindi yun regalo, pabili yun. Anong lesson? Wala lang, naikwento ko lang. Ang lesson po ay pag may ipinasa sa iyo sa PowerPoint, ilalagay mo sa PowerPoint. Hindi, joke lang. Ang lesson po ito. Yung pagbibigay ay makikita ang tayo ng puso mo sa paraan at sa uri ng ibinigay. First fruit nga pala ngayon. Ano bang first fruit ko? First fruit niya, nagastos ko na eh. Aray, 20. Lord, first fruit. Ay, ewan ko kung naparangalan ng Diyos doon. Baka nga na-insulto pa. Ang handog po ni Abel, kita ang tayo ng puso, gustong parangalan ng binibigyan. Bakit? The best of the best. Isipin niyo yung panganay na yung taba pa. Yung taba. Ano ba pag sinabing taba? Ewan ko pero ang sinigang na baboy, nakakalungkot kainin pag puro laman. Amen daw, sabi ni pero ako umiiwas na ako sa taba. Pero yun ang masarap. Yung mag-iihaw ka ng karne, mag-iihaw ka ng pork, at lamang-laman lang ang inihaw mo, uta. Tigas na tigas. Pero kapag ang inihaw yung pong may gumuguhit na kahit manipis lang doon sa ibabaw, talaga namang ikamo na may pag nagayat aray ng akin. Huwag mong patagalin masyado sa ihawan. Bakit? Natatapo. Liliit gangaling liliit ang taba. Yan ang masarap. Pero sa halip na yung masarap na yung kainin ni Abel, ano ginawa ni Abel? Inihandog sa Diyos. Ang handog po ni Abel ay nagpapakita ng kanyang puso at gustong parangalan ng binibigyan. Ang handog ni Cain, hindi ibinigay ang first at best. Nagpapakita na ang puso niya ay malayo sa Diyos. Kita niyo yung mga nanliligaw. Para maipakita kung gaano niya pinapahalagahan ng nililigawan, kita niyo kung paano magregalo yan. Diga, talaga namang matindihan ng regalo. Saka nakakita ng nanliligaw na, ang bulaklak ng katuray. Flowers for you, my baby. Ano yan? Yung bulaklak na kulay violet sa tabi ng kalsada. Ano yan? Ito yung bulaklak na violet sa tabi ng kalsada. Yung may nabungang kulay brown, pag natuyo, ibasain mo at naputok. Alam niyo yan? Pag di niyo yan alam, batang subdivision kayo. Arcade boys. Yung ibang nga, iba pa ang pinambabasa doon. Naputok. Pero ang ganda ng bulaklak na, yung purple. Sorry kayo taga-bukid po ako Pasensya na Ako mga city boys and city girls. Okay.
Ano pa? Ang reaction mo sa first fruit ay anino ng tayo ng puso mo sa Diyos. Pag narinig mo ang first fruit, anong una mo reaction? Natutuwa ka ba? Na-excite? O tumataas ang isang kilay? Ang reaction mo sa first fruit ay anino ng tayo ng puso mo sa Diyos. Kung may rason ka kung bakit exempted ka dito, di ba yung iba, exempted na ako dyan, hindi naman na dapat nagbibigay ng first fruit. Ano yung mga dahilan nila? Under grace na tayo, not under law. No, galing ano? Sige. Kung under grace na tayo, dapat lahat ang ibinibigay, hindi first fruit lang. Bakit naman, Pastor? Katindi mo naman. Di ba? Remember in the book of Acts? The early church in the book of Acts, para daw po sila ay makatulong sa mga kapatiran, they're selling their properties. So kung New Testament na, sabi, New Testament na tayo, di New Testament na gamitin natin. Sa Old Testament, ang first fruit una pa lang. For example, ang tithes daw, Old Testament din, 10% lang. New Testament na tayo, Pastor, o di 100%? Old Testament naman, Pastor, okay na yung Old Testament. Sabi ko sa inyo Ano pa? Under New Testament, sabi po ni John the Baptist, 50%. Yung mga yung mga pinaglalaban na Old Testament naman daw yung first fruit, dapat daw New Testament na. O sa New Testament tayo, sabi ni John the Baptist, dapat 50%. Bakit daw 50%? Ang example nito, yung daw merong 2 balabal, ibigay ang isa sa nangangailangan. Anong tawag doon? 2, ibigay ang isa. Anong tawag doon? 50%. Oh. So kung meron kang properties na worth ganito, halimbawa 5 million, edi 2.5 million na ibibigay mo. Old Testament na lang, Pastor. Old Testament. Sabi sa inyo Ano pa? Sa New Testament, sabi ni Jesus, ang pinakadakila daw doon sa mga nag-offering, nung nanonood si Jesus na nag-offering. Yes, si Jesus po, I believe, even up to now, nanonood ng nag-offering. At sino daw ang pinakadakila? Yung nagbigay ng 1 kusing. Yun naman pala, Pastor, 1 kusing lang naman pala. Kumpletuhin mo yung story. Yung 1 kusing na yun na ibinigay ng babae, yun na ang lahat-lahat sa kanya. So again, 100%. Ang sabi po ni Paul, sabi nung isa, itong matinding barahan ng mga yan ng mga kontra sa first fruit at tithes. Sabi po ni Paul, ayon sa itinakda ng puso at hindi napipilitan. Yan. Yan ang mga verse nila ngayon Bakit ka magta-tithes pa? Ba't ka magpa-first fruit? Di ba ang sabi naman ni Paul sa New Testament, ayon sa itinakda ng puso at hindi napipilitan? Parang napapaisip din kayo Oo nga naman. Ang sinasabi po ni Paul dito is the attitude of giving. It's not the principle, but the attitude. Na kapag nagbibigay ka daw, ay hindi napipilitan. At decided ka talaga in your heart. Yun ay attitude. Hindi yun yung principle in giving. Okay? Kasi yung iba, may kanya-kanyang version May kanya-kanyang interpretation. Basahin mo yung buo. Contextual tayo. Okay. Malimit kung may problema sa pagbibigay, ay hindi bulsa ang problema, kundi puso. Marami po akong kilala kahit dito sa church natin, na kung titingnan mo, re-reviewin mo ang sitwasyon sa buhay, alam mong hindi sila ganong kasapat. Hindi yung ganong kasagana na ganong kasapat. Ibig sabihin, hindi pa sapat. Ang nagiging income, ang nagiging blessing. Pero look at them, not to mention their names na para sila si Lord ang mag-bless sa kanila. Pero ito, nakikita ko sa mga taong ito, very limited na yung sources, very budgeted na yung pera, pero still, nagtatanim pa rin sila, nagbibigay pa rin sila. Bakit? Kasi nga, ang pagbibigay po ay hindi tayo ng bulsa.
tayo ng puso. Kung may problema sa pagbibigay, hindi po yung problema sa bulsa, kundi problema sa puso. Hindi po ito issue ng kakayanan. Ito ay kung gusto mong parangalan ang Diyos o hindi. Ang first fruit po ay ibinibigay with the intention na parangalan ang Panginoon. Pag nararamdaman ng Diyos na pinararangalan siya, pahahalagahan din niya ang nagpaparangal sa Kanya. Yun ang katotohanan. Okay. Last na tayo. Number 3. Bakit nagbibigay ng first fruit? Yun, naroon pala. Number 3 na tayo. Upang mapagpala ang mga susunod na ani. Yan. Bakit unang bunga? Kasi may pangalawa, may patatlo, may paapat, may palima, may pa-anim, may pa-7, may pa-8, may pa-9, may pa-10, may pa-11, and so on and so forth. Ano ibig sabihin nito? Gusto ka ng Diyos pagpalain ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9. The Lord wants us to be blessed. Kaya ang sabi ng Diyos, give your first fruit so I can give you your second, your third, your fourth, your fifth, your sixth, and so on and so forth. Yan yun. Upang mapagpala ang susunod na ani. At ang pagbibigay ng una ay pagpapala sa susunod. Kawikaan chapter 3 verse 9. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Verse 10. Sa gayoy, ano mangyayari? Mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong sisidlan. Ang iba po kasi na-experience na blessing, puno lang eh. Puno. Ibig sabihin ng puno, puno. Sakto. Okay? Pero ito pong blessing ng mga nagbibigay ng first fruit ay ano daw? Mapupuno ng sagana. Puno at sagana. Ano ibig sabihin ng puno at sagana? May savings pa, may extra, may surplus, may sobra. Okay? Sino po rito ang gusto na ang blessing na nare-receive niya ay break-even lang? Yung sapat lamang sa pagkakagastusan. Di ba ayaw natin nun? Ang gusto natin may labis, may sobra, may savings. Kami po pag nagpe-pray mag-asawa, pinagpe-pray namin, Lord, biyayaan niyo po kami ng kakayanan not to provide only for our needs but also for our wants. Magandang prayer yan. Bakit? Sino ba dito talagang gusto mo needs lang? Di ba gusto mo rin naman ng wants? Di ba? Yung ayaw mo rin naman nung madideprive kayo sa magagandang bagay. Di ba? Marami kasi nagsasabi, ako, kontento na ako dun sa nakakakain kami 3 beses isang araw. Wag ako. Alam ko naman paminsan-minsan gusto mo rin namang maka-4 o maka-5 sa Jollibee o KFC. Yung pang-4 at yung pang-5. Di ba? Kasarap din naman nung ganun. Kahirap naman nung umiidad ka, umabot ka na ng 22, 23, 24, 25, 35, 37, 40, na hindi ka man lang nakakain sa mga restaurant na maaayos. Kasi nga, ang laging bukang bibig at prinsipyo sa buhay, masaya na akong nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Masaya ka ba talaga? Sino dito ang gusto maka-experience ng abundant life? Yung maka-experience ng sobra-sobra. Amen? If you want to experience that, honor the Lord by giving your first fruit to Him. Upang pasaganahin niya ang pangalawang ani, ang pangatlong ani, ang pangapat na ani, at ang mga susunod pa. Amen? Sino excited doon? Palakpakan mo ng the best si Jesus. Ang hindi po nakapagbigay o nakapagkaloob sa Diyos ng first fruit niya, ay nagkakaroon pa rin naman ng mga susunod na ani. Maaari nga lamang hindi sagana. Diga? Sino rito yung nagpaani ka, nakita mo, nagpaani ka, yung unang bunga mo, ang dami. Natuwa ka, di kinain mo. Yung mga sumunod na ani mo, naani pa rin naman, kaya kakaunti na, hindi kagaya ng una.
Pero alam niyo po, ang blessing po ng Lord sa first fruit ay ito. Once we give our first fruit, mas masagana pa yung mga susunod. Pasagana ng pasagana ng pasagana. Amen? O minsan naman, wala nang sumunod na ani. Bakit gayon, pastor? Nung una naman ang ganda ng tinubo ko eh. Bakit ganun sumunod? Wala na. Ano kang ginawa mo doon sa unang tubo? Siyempre, pastor, nagpa-outing ako. Kailangan marunong ka rin magbalik ng mga natatanggap mo. Kanino mo ibinalik? Yun di ba? Yun ang problema eh. Minsan nakala natin, we did the right thing eh. Ay, pinamblow out ko. Kailangan marunong tayong magbalik ng mga natatanggap mo. Kanino mo ibinalik? Kasi hindi naintindihan kung kanino tinanggap. Kung kanino galing. Kaya hindi alam kung kanino dapat ibalik. At kung sino dapat parangalan. That's the problem. Kaya kung babalik ulit tayo doon sa una, sa number 1, kailangan maging malinaw. Diyos ang nagbibigay. Kaya karapat-dapat na siya ang parangalan by giving the first para sa Kanya. Amen? O kaya naman, maaaring napapansin mo na yung blessing mo, laging parang may nagtatangkang kumuha. Parang meron laging nagbabadyang panganib. Yung wala kang peace, yung may blessing ka na, makakabenta na ako. Kaya lang, parang di na naman yata matutuloy. Ba't parang laging may sumusulot? Ba't parang lagi na lamang lugi? Ba't parang na lang may gustong sumira? O minsan naman nakalusot ka na, nakabenta ka na, nagkapera ka na. Bigla namang may nagkasakit. Kailangan ipagamot. Kaya yung kinita mo, kulang pa doon sa babayaran. Ano ba naman buhay ito? Bakit? Kasi nga, maaaring umaani ka, pero hindi sagana. Bakit? Kasi nga, hindi mo pinarangalan ang may bigay doon sa una. Kaya hindi ganun kasagana yung pangalawa, pangatlo, pang-apat at yung mga sumusunod. O baka nga wala nang sumunod. Okay? Pinagbibigay tayo kasi ito ang principle para may kasunod pa. In conclusion, ang pagbibigay po ay act of love and worship. What is worship? Worship is giving God the best that He has given you. That's worship. Meron daw pong dalawang klase ng pag-ibig. That is the phileo love and the agape love. Ano po ang phileo? Phileo or the mutual love. Umiibig at nag-e-expect na may matatanggap din na ganoong uri. Kapag phileo ang pag-ibig mo, mag-ingat ka. Bakit? Kasi ito po yung klase ng pag-ibig na kakamutin ko ang likod mo, kamutin mo rin ang likod ko. Bibigyan kita, bibigyan mo rin ako. Ano naman po ang isa pang klase ng pag-ibig? The agape. Pag-ibig na di alintana ang mawawala sa iyo dahil mahalaga sa iyo ang minamahal mo. That's another kind of love. Pag nagbigay, ang purpose ay makakatanggap din, that's phileo. Pag nagbigay na ang purpose ay parangalan ang binigyan, that's agape. Pag nagbigay na ang gusto ay ipakitang mahalaga siya sa iyo, kaya ka nagbibigay without asking for anything in return, that's agape. Saan po nagre-react na love ang Diyos? Sa agape love. Bakit? Kasi si Lord kung magmahal, agape rin. Bakit gusto ng Diyos ang cheerful giver? Kasi pag in love, may joy magbigay. Ang cheerful giver ay in love at agape ang love niya. Kaya I pray in my heart that once dumating na po yung blessing natin, yung ating first fruit, we will give it with a cheerful heart. Because we will give it na ang motivation is not just to receive in return, but to honor the one na nagbigay, and that is God. Amen? Sige nga po, palakpakan natin si Jesus. Let me pray for you, church. Father,
Salamat po sa araw na ito na muli pinaalalahanan niyo po kami patungkol sa unang bunga o first fruit. Una sa lahat, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataon na kami po ay hindi nakatugon sa panawagan mong ito. We ask forgiveness, Lord, doon sa mga pagkakataong mas inuna pa naming parangalan ang iba nung na-receive namin yung first fruit namin noon. Sorry, Lord, if we are not informed sa mga bagay na iyon nung mga unang panahon. We're so sorry, Lord. And Lord, we thank you because once again, pinaalala niyo po ito sa amin with the intention na hindi para kami kuhanan, kundi para kami bigyan pa. Salamat, Lord, kasi ang love mo sa amin agape. Tinuturuan niyo po kami to love nang hindi nag-e-expect ng kapalit. Salamat, Lord. And I declare, paranasin niyo po ng open heavens ang bawat isa. I declare that this year 2021 is the year of harvest. And Lord, we pray na hayaan niyo po ang bawat isa ngayon ay mabiyayaan ng kakayanan na tumanggap ng kanilang mga first fruit at ng kakayanan muli to give it back to you para ikaw ay maparangalan. Salamat po, Lord. You said in your word na ikaw ang nagbibigay ng pantanim na sa nagtatanim at pagkain na pangkain. Salamat, Lord, because you will be the one na siya ring magbibigay sa amin ng aming mga pang first fruit. Thank you, Lord God. I declare na ang JA1 San Jose family ay church na payaman ng payaman, paunlad ng paunlad, palago ng palagot, pasagana ng pasagana. And thank you, Lord, kasi yun talaga ang gusto mo para sa amin, kaya tinuturuan niyo po kami ng mga bagay na ito. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God.